Nangangalap ng lagda para sa ulat ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, na iginiit na dapat mailabas sa publiko ang buong katotohanan. Sa ngayon, 6 na senador na ang lumagda sa report. 3 na lamang ang kulang upang maihain ito sa plenaryo ng Senado. Gayunman, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na maghahain siya ng Chairman's Progress Report upang may pagpatuloy ang investigasyon kahit kulang ang perma. Samantala, iginiit naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na hindi dapat maging hadlang ang kakulangan ng lagda upang ituloy ang pagsisiyasat sa issue. Dapat ang ating mga investigasyon at mga report ay sasakop sa lahat ng mga tao na idinawit sa mga testimonya, kabilang dyan ang video ni Zaldico. Dapat ipagpatuloy, dapat magkaroon ng isa pang pagdinig. Dapat may schedule ng April 14, hindi siya itinuloy at pwede siyang i-schedule ulit ngayon na magbubukas ulit ang sesyon. Ayon sa mga senador, mahalagang maipresenta ang mga ebidensya at findings ng komite upang magsilbing batayan ng posibleng kaso at upang mabigyang linaw ang mga alegasyon sa publiko. Samantala, naghatid ng mainit at masustansyang pagkain ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilyang lumikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa pamamagitan ng mobile kitchen, nabigyan ng agarang pagkain ang mga evacuee na pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Personal na bumisita sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Undersecretary Diana Rose Cahipe sa Tent City sa Malilipot, Albay upang kamustahin ang mga kalagayan ng mga residente. Ayon sa ahensya, layunin nitong matiyak ang sapat na nutrisyon at maayos na kalagayan ng mga apektadong pamilya. Bahagi ito ng patuloy na disaster response sa pamahalaan sa gitna ng banta ng Bulkang Mayon. Sa ibang balita, kinilala ang Antalula Beach sa El Nido, Palawan bilang best beach in the world ngayong taon. Matapos ang higit sa 1,000 boto mula sa travel industry professionals sa buong mundo. Inilarawan ito bilang Palawan's overlooked slice of heaven. Dahil sa majestic cliff, malinaw na tubig at malambot at puting buhangin na anilay isa sa mga pinakamagandang tanawin sa rehiyon at sa buong mundo. Samantala, pasok din sa World's 50 Best Beaches ang Kalangaman Island sa Palumpon, Leyte, matapos itong mag-rank 25. Kilala ang isla dahil sa iconic sandbar nito na hugis langgam, isang lokal na salita para sa ibon, at maputing buhangin na pinapalibutan ng malinaw na tubig kung saan matatanaw ang nakakamanghang tanawin ng karagatan sa kahit saang direksyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.